ano nga ba yung ginagamit naming masilya? Kasi nabanggit ko kanina para maiwasan ng pagpupulbos. Na ako gumagamit ng skin coat lalo kapag ka-outdoor. So isang bagay ito na inaalagaan ko para makasiguro na mas maging maayos yung takbo o kaya naman papapalakad natin sa mga trabaho natin. So yung masonry putty na yan mga kamusta, yan po yung lagi kong ginagamit para sa pagmamasilya natin. So yun din ang gagamitin natin dito sa loob mga kamusta, no? At papakita ko rin sa inyo kung bakit nga ba ganun na lang yung tiwala ko sa masilya na yan. Dreams take shape, we build it right. From walls to rooms, we bring your light. Every corner designed so true. The Allen Builders is here for you. The Allen Builders, your home solution. Interior design and renovation. From makeover to a brand new creation. Your trusted name. So bibigyan ko kayo ng update dito. So may proyekto natin, Bungalow House Project. Tingnan nyo, yun. So ang gamit natin dyan ay ready mix na masilya. So isang bagay yan at isang materyales na makakasiguro ka na mas maayos yung ating mga materyales. So ang gawin yung CHP laying natin dito, ito bintana na to, tapos header yan, ito wall lamp yan. So pinadiretso ko na yan, tapos may cladding na rin ho siya. Okay, so bali ito pinapaprepare ko kasi lahat yan ay mapapanood nyo sa mga videos natin dito sa YouTube channel natin or dito sa page. So binubuo na lang natin yan, and then yung pagbububong natin, yun na po yung ginagawa ng tropa ngayon. Actually end flashing na lang yung ilalagay nila bukas, then okay na. So kinokompleto na lang natin. Ayan yung end flashing natin, napakaganda na yung tinatawag natin na Banawe type. Ayan, napakaganda para sa mga box type na mga bahay o kaya yung mga ganitong klase ng bahay. Okay, so ayos na. Ayan, nabuo na rin pala yung masilya niya doon. Kompleto na. So sa pagdating naman sa electrical natin, saka plumbing, okay na rin. Okay na rin to. Nay. So yung electrical natin dito okay na. Ito na, prepare na. Kala ko nga na flooringan na. So yung flooring natin dito, ayan, may bakal pa rin ho, to make sure na matibay yan. So yung kapal ng flooring namin dito halos na sa 10 cm o kaya 4 inches. Ganun din rin dito. So babakal na lang dito. So sabay-sabay na to na pwede nang prepare sa pintura yung mga wall para pagka nag-ceiling tayo ayos na. Hindi yung sabay-sabay, no? Kasi ito talagang ayusin natin lahat. Okay? Okay, sa may nasusunod dito pagkatapos lang na itong flooring natin. Kasi yun naman na ito, napalitadaan na rin ng ating T&D. So dito yung heater nya, ayun, meron tayo hot and cold doon. So usually pagka ganito, pagka isa lang naman susuplayan nya, instead na doon yung heater, ilalagay ko dito sa may ilalim ng sink natin para mas maayos, mas madaling mag troubleshoot o at saka yung kumbaga mas safe. Ayan. Uncle, yung ating plumber, usaping masilya tayo. Saan yung masilya natin? So dito yung painter natin. So ano nga ba yung ginagamit naming masilya? Kasi nabanggit ko kanina para maiwasan ng pagpupulbos. Ayun, tingnan natin. Actually halos na mix na ata nila lahat. Na ako gumagamit ng skin coat lalo kapag ka-outdoor. So isang bagay ito na inaalagaan ko para makasiguro na mas maging maayos yung takbo o kaya naman papapalakad natin sa mga trabaho natin. So
Ayan, dito. Papakita natin. So, eto, namasilya na natin to. Pagkatapos natin ma-primeran kahapon ng solvent base, yan, mapapanood niyo yan sa YouTube, dito sa may YouTube channel natin. So, ang ginagamit naman natin ngayon ay ready mix. Ito siya. Masonry putty. So, yung masonry putty na yan, mga kamusta, yan po yung lagi kong ginagamit para sa pagmamasilya natin. Indoor, outdoor. So, yan po yung ginagamit natin. Ngayon, yung masonry putty na yan, may mix po yan na patching compound. So, eventually, yung patching compound na yan, nabanggit ko yan sa isang video natin na ang haluan yan ay sa isang galon. Yun yung maliit na galon na yun. O ay isang ganyan. Ang haluan yan, 1.5 kilograms ng patching compound. So, hinahaluan pa rin namin yan para hindi ganong malabnaw at hindi naman masyadong pinong-pino. Okay? So, etong part na to kasi pinapauna ko yan. Etong exterior niya para ito malagyan na namin ng spandrel. So, yun po yung purpose niya. So, yung mga part na yan na hindi nalagyan ng pintura, may cladding po yan. Okay? So, sa ibabaw niya. Tapos to may canopy pa ho siya. So, yan po yung ginagamit natin, mga kumusta. Nabanggit ko kanina, hindi siya nagpo-pulbos. Opo, tama po yun. Kahit na mapa-indoor tsaka outdoor natin siya gagamitin. Kasi yun ang kagandahan naman ng masilya na yan. Sabi nga nung karamihan, old but gold. Yan yung mga sinauna pa na mga masilya. Ngayon, napakarami ng lumalabas, mga skim coats. Actually, nakapag-content na rin tayo ng mga ganyan, mga skim coat. Yun nga lang, ang balik kasi sa akin din. Nagkakaproblema ako dahil sa paggamit natin ng skim coat. Hindi ko naman nilalahat. Pero yun nga lang, ang nangyayari kasi dyan, syempre, nagkakaroon tayo ng problema. So, ang kagandahan kasi nito, hindi siya basta-basta nagpupulbos lang. Kasi pag nagpupulbos, ibig sabihin, yun kasi yung mga minimix o hinahaluan ng mga tubig. Ito, hindi natin to hinahaluan ng tubig. Kaya ako siya tinawag na ready mix. Kasi pag binili mo siya, ready mix na, maliban na lang paghaluan mo. Actually, ready mix naman na talaga siya. Yun nga lang, hinaluan lang natin ng patching compound to make sure na mas maging matibay pa siya, no? So, yun yung isang purpose niyan at hindi masyado malabnaw. So, yun din ang gagamitin natin dito sa loob, mga kamusta, no? At papakita ko rin sa inyo kung bakit nga ba ganun na lang yung tiwala ko sa masilya na yan. Eventually, mas mahal yan kung i-compare natin sa ibang masilya. Ngayon, dahil mahal siya, yung iba ayaw nila. Tapos ang iba pa, sabihin nila na makunat, mahirap lihain. Totoo po yun, mahirap lihain, makunat na. Mahirap mahirap pang lihain. So, ayaw nila. Pero para sa akin, di bali ng mahirap, at least mas matibay naman siya. Ani mo naman yung mura kung mapapamura ka naman. Yun ang problema, di ba? Kaya nga, ayan, bigay lang natin yung the best natin para sa trabaho. Ganun na rin dito, na masilyan na lahat, oh. Di ba? Sealed na. So lahat to. Ganun din dito. So yan ang kagandahan niya. Bago pa malagyan ng spandrel, ayos na ho lahat. So liha na lang yan, sanding na lang yan, tapos first coat ng primer, tapos first coat na ng pintura, ayos na. Tingnan na rin natin dito sa likod. So ito nga, tawag nito, chinek ko muna kung okay. Ayan, ayos. So ganda na. At naka-ready na spandrel natin kung sakali, mga kamusta na. Ayan, natapos na rin yung pagbububong natin and flashing na lang, yung kapit na lang nung gutter natin. Hopefully, ayan, nagustuhan nyo yung content natin. Kung may mga gusto kayong pag-usapan, comment down below. Pa-content natin yan. Okay?